Hello guys, good evening sa inyong lahat. Kahapon, sabi ko sa nanay ko, nagpaalam ako kasi masakit yung ngipin ko. Sabi ko, Nay, gusto kong magpa-check up sa dentist kasi yung pasta ng ngipin ko natanggal. At saka may siya na-crack siya sa sa gilid. Tapos matagal na to. Di lumalim at saka nagbutas siya. Hindi ko na kayang tiisin. Di sabi niya, sige, pa-schedule kita. Mga ilang araw nagpa-schedule siya sa akin. Okay, sabi niya bukas. Bukas ng alas 12 ng tanghali. Yun ang schedule mo na pa-check up ka dun sa dentist. Di ngayon, sabi niya gabi pa lang. Sabi niya, Josie, maglinis ka sa linisan mo ngayon itong kwarto ng mga babae kasi bukas maaga ka magising para matapos mo yung trabaho. Sabi ko, bakit palinis pa niya sa gabi? Linisan ko naman sa umaga. Kasi hindi sila pwede na malulugi sa trabaho ng katulong. Kailangan sulit talaga ang pagtrabaho. Magtrabaho ka pa sa gabi, trabahuin mo pa yung trabaho mo sa umaga. Ganyan sila. Kalupit. Di ngayon, umalis na kami. Nagpa-check. Sabi ko sa aking dentist, sabi ko, Doc, palinis lang ako kasi ayoko pabunot yung ngipin ko kasi sayang. Kasi sabi niya hindi pwede kasi yung wisdom teeth yun. Tapos narot canal yung yung butas ng ngipin mo. Kailangan bunutin. Di pinabunot. Pagbunot ngayon, ay sobrang sakit talaga. Sabi ko, hinihinay lang daw kasi masakit masyado. Ginaganon-ganon niya Tapos na-indikan niya ako ng dalawa, yung pang anesthesia. Di nabunot na yung ngipin ko. Pagkatapos bunot ng ngipin ko, hindi ko alam na hindi pala niya ako binigyan ng yung gamot. Pagkatapos umuwi ako sa bahay, sabi ng amo ko, pahinga ka muna 1 oras. Pagkatapos baba ka dito, magluto ka. Sabi ko kakabunot ng ngipin ko, papalutuin niya ako kasi mainit dun sa kusina. Mainit masyado. Pagkatapos ngayon nagluluto ako, biglang sumakit yung ngipin ko. Sobrang sakit. Sabi ko, hindi ko talaga kaya. Umiyak na ako sa sakit. Sabi ko sa amo ko, bigyan mo ako ng gamot para tumigil yung sakit. At saka yung dugo, mulang umaga hanggang umaga ang dugo. Walang tigil yan. Sabi ko, bigyan mo ako ng gamot. Bakit hindi nagbibigay yung doktor sa akin ng gamot? Hindi daw pwede. Sabi ko, for the first time ko nagpabunot ng ngipin, ito lang yung dentist na pinabunot ng ngipin ko. Ngayon lang, hindi nagbigay ng gamot. Ano ba yan? Sabi ko sa amo ko, parang hindi ko na kaya. Trabaho pa rin ako. Tapos pa rin sila sa akin. Sabi ko sa nanay ko, magpahinga muna ako kasi sobrang sakit ng ngipin ko at saka pati yung ulo ko, connection na. Hindi pa rin, kahit may sakit ka dito sa abroad, hindi ka pwedeng magrereklamo. Tiisin mo talaga. Para na akong matumba kasi yung dugo, hindi tumigil yung dugo. Mga isang basura siguro yung dugo na dinudura ko. Ang dami. Pagkatapos ngayon, inumugahan. Sabi ko sa nanay ko, bigyan mo ako ng gamot yung pang tigil ng sakit. Binigyan niya ako ng Sulpadin capsule. Ayun, nakatulog ako sa gabi. Sabi ko, salamat. Isang capsule lang iniinom ko. Tumigil. Pati yung dugo ng ngipin ko
medyo kumalma siya. Kunti-kunti na lang. Sabi ko, salamat. Alam mo, tiyagaan lang talaga dito sa abroad kung nagtatrabaho ka, kahit may sakit ka, patrabahuin ka talaga nila. Kaya mo talagang labanan. Pero yung mga baguhan na papunta pa lang dito, ito lang yung masasabi ko. Kung kaya ninyo, kung hindi ninyo kaya, wag na. Kasi masasayang lang yung gastos ninyo. Pagkatapos, marami ng pumunta dito, hindi nila kaya ang trabaho. Bakit? Ilang oras ka magtatrabaho? Mulang umaga hanggang gabi, hanggang mag-umaga. Yun pa yung pagpahinga mo. Yan ang trabaho ng OFW dito sa abroad. Hindi basta-basta. Yun lang masabi ko. Okay guys, kung may natutunan ka sa aking video, paki-share naman, like and comment. Okay guys, thank you for watching. Bye-bye.